Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, ito po ang inyong pong lingkod, Missionary Pastor mula po dito sa lugar po ng Basod, Camarines Norte. At sa umaga pong ito, tayo po ay muling magkaroon ng konting devotion dito po sa James chapter 1 verse number 1 to 3. Nais ko pong basahin po sa inyo ang ilang talatalaan po na sinasabi po ng Biblia. Sabi po dito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, in the 12 tribes which are sanctified, which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So sa umaga pong ito ay nais ko pong pamagatan po natin ang ating pong devotion. Sabi po dyan sa verse number 2, my brethren, count it all joy. So itong pong salitang ariin ninyong ng buong kagalakan. So hindi po lingid sa atin na tayo pong lahat ng mga mananampalataya, tayo po ay nakakaranas ng sari-saring pong pagsubok. Yung pong temptation dito ay hindi po ito yung tukso, kundi ito po yung pagsubok, ito po yung testing na nararanasan po natin sa buhay ng bawat mga mananampalataya. So napakaganda po ng sinabi po ni James dito. Sabi niya, mga kapatid, sabi niya po ay count it all joy when you fall into diverse and temptation. So bilang mga Kristiyano, sabi ko nga po kanina, ay lahat po tayo dumadaan sa ganito pong mga pagsubok. Lahat po tayo dumadaan sa mga trials. At ang lahat pong ito, ako naniniwala na meron po itong purpose at meron po itong nais ipahayag sa atin ng Panginoon. At isang bagay na pwede natin matutunan na pag tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok at sa mga trials ng buhay, na masasabi natin na kahit tayo dumadaan dito ay pwede po natin itong ariin na may kagalakan. Bakit po? Unang-una, dahil tayo po'y tinuturuan ng Panginoon ng tinatawag na, sabi po dyan, yung salitang patience. So ito po yung itinuturo sa atin, yung pong salitang patience. I remember, naalala ko po si Sarah dito po sa Hebrews chapter 11 verse number 11. Sabi po dyan, sa pananampalataya si Sarah ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi ng lipas na ang kanyang gulang, palibhasay inari niyang tapat ang nangako. So makikita po natin dito kay Sarah na ang Panginoon ay nangako po kay Abraham, na sabi po ng Panginoon, Sarah, Abraham, ikaw ay magkakaroon ng binhi, ikaw ay magkakaroon ng anak, at sa pamamagitan ni Sarah. So napakatindi po ng kanilang pagsubok na kanilang pong naranasan. Napakatindi po ng kanilang patience, dahil sa kanilang gulang na ganon ay kanila pong maranasan pa rin na magkaroon ng anak. So sa panahon po natin, mahirap po yun. But sabi nga ng Biblia na walang imposible pagdating sa Panginoon. Pero si Sarah ay talagang siya po ay dumaan sa matinding pagtitiis. Siya po ay dumaan sa matinding pagsubok. At isang bagay doon na ang nakita ko po kay Sarah, na yung kanya pong yung patience na meron siya
ay inarin niya po itong kagalakan sapagkat yung pong nangako ay walang iba kundi tapat. Kaya po pala, sabi po ni James na pag kayo dumadating sa pagsubok, pag kayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, pag kayo nakakaranas ng mga trials, ariin yung galak na may pagtitiis sapagkat ang lahat ng mga pagsubok na meron tayo, ang lahat ng mga trials na dumadaan, ang bawat mga bagay na yan ay merong katagumpayan sapagkat ang tapat ang nangako at walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya napakahalaga po sa isang Kristiyano na pag may pagsubok ay talagang magkaroon po tayo ng patience. Talagang magkaroon tayo ng tinatawag na pagtitiis. Sabi nga po sa Psalms, yung waiting patiently pagdating po sa Panginoon. Okay, number 1 is patience. Number 2, sabi po dyan sa verse number 12, blessed is the man that endureth temptation, for which is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love it in Him. So number 2, hindi lamang po mga kapatid patience, kundi kung bakit po sabi count it all joy, kundi dahil sabi po ni James, dahil meron pong tinatawag na promise. At ano po ito yung promise? Sabi po dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat sa pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Meron pong crown, meron pong reward, meron po siyang tatanggapin na pagpapala mula sa Panginoon. Kaya lagi naman pong ganun Pagkatapos ng pagsubok, ang sunod po nun blessing. Pagkatapos ng kahirapan, ang sunod po nun kaginhawaan. Pagkatapos ng mga bagay na pagtitiis, ang sunod po nun ay yung pagpapala na mula sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay may pangako. Sabi diyan, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, and he hath promised to them. Sabi diyan, at ang Panginoon ay nangako sa mga taong nagmamahal po sa Kanya. Kaya sa umaga pong ito, count it all joy. Kung tayo po nakakaranas ng pagsubok, laging tatandaan natin, tapat ang nangako. Matutulong tayo maging patience. Matutulong po tayo maghintay. At pangalawa, count it all joy. Mga kapatid, pag tayo may pagsubok, sabi doon, dahil may pangako ang Panginoon sa bawat magtatagumpay. Marami pong salamat. God bless po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang banal na salita na amin pong ipinahayag sa umagang ito. Manguna po kahit maghari sa bawat puso ng bawat tagapaninig. Ito po yung aming dalangin, Ama, sa pangalan po ninyo, Jesus. Amen.